og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ang sunod natong magawali ato kining igsuon nga si Bro Paul Alima, no? O taod-taod nasa mga nasa yung pinturon nga pwede tang mangutana mga igsuon sa iyaha. So ato kining ihatag sa igsuon Bro Paul Alima sa iyang pagpaambit sa pagtulungan sa simbahan. Daghang salamat Brad Ino o maayong gabi kanatong tanan. Viva Pit Senior. Kay karong ikatulong Domingo sa bulan sa Enero mao ang kapistahan sa Senior Santo Niño. Mo nang sa Cebu makita nato ang daghan nga mga debuto sa atong Senior Santo Niño. Kining Santo Niño referido kini kang Jesucristo. Kanang larawan niya mao kana ang replika sa hari nga bata nga nahimugso dito sa pasungan sa Bethlehem. So dito gid ko ning lugar nga dito na tao si Kristo. Dito sa Jerusalem, sumidua ako sa Bethlehem dito sa lugar nga dito nahimugso ang atong Ginoong Kristo. So basin mangutana kining uban nga matinuohan nga mabasa ba sa balaang kasulatan kining Santo Niño. Hinumduman nato kining word nga Santo Niño Espanyol. Kung ato ning basahon sa atong Bibliang Binisaya, ang mabasa ini balaang bata. Pero kung dito ta mabasa sa Espanyol nga Biblia, do naman ko dalang Spanish Bible din so ato basahon unya ang word nga Santo Niño. Pero ato sang basahon din sa Bisaya sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 35. Mo kini ang atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Ang kaistorya ini sa anghel mao mahal nga birhen nga Maria, nga ang Espiritu Santo mukunsad sa mahal nga birhen ug ang gahom sa Dios magpabilin diha sa mahal nga birhen nga Maria. Og tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. So ang balaang bata, ang Santo Niño, mao di ay ang anak sa Dios nga mao si Kristo. So ang mabasa sa Bisaya balaang bata. Pero dinhi sa Biblia nga Espanyol, kay doon ako idala nga Bible, Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, mabasa nato dinhi ang Santo Niño. Ako basahon dinhi sa gisgutan nga bersikulo. Mao kining atong mabasa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. So ang Santo Niño mabasa ni sa Biblia ginatsila. Kung ato ning ihubad sa Binisaya, ang mabasa balaan nga bata. Dayon nanong ang mga Katoliko magsinulog man, naa ba ning sinulog sa Biblia? Ang tubang din sa ang Santos sa Biblia, mabasa nato kining sinulog nga si David nga hari nagsinulog siya. Do Samuel 6:14. Og si David nagsinugan taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo, og si David gibaksan sa ipon nga lino. So si David, misinulog si David. Unsa man ning sinulog? Mao ni ang pagsayaw
diha atubangan sa halangdon nga presensya sa Ginoo. So nga naman nga makaingon kita nga diha niya nang mong sinulog, ana gyud ang halangdong presensya ni Kristo. Kinsa mao ang Senyor Santo Niño. Kay sumala pa din ha sa Mateo 18:20, kung adunay duha o tulo na magsangpit sa iyang ngalan, ang Ginoo anaa sa taliwala. So bisan di ay duhara og tulo ang maghisgot sa ngalan sa Ginoo, ang presensya ni Kristo anaa sa ilang taliwala. Labaw na ni ana ang atong pagdebosyon sa Senyor Santo Niño nga linibo, minilyon ang misangpit sa Ginoo. Kaya kana manggong word nga pit Senyor, kana manggong pit, mao na ang pinamubo sa tulong sangpit. Kung sa din ang word nga pit Senyor, kanang word nga pit, mao na ang pinamubo sa word nga sangpit. Dayon kanang Senyor, ginatsila man ng Senyor, Ginoo ng Senyor. So sa pag-ingon nato, pit Senyor, ang buti pasabot ana, sangpita ang Ginoo. Ug naa ba sa Bible ni nga sangpito nato ang Ginoo? Ang tubag, Roma kapitulo 10 versikulo 13. Mao kining atong mabasa sa balaang kasulatan. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa Ginoo maluwas. So kanang atong pag-ingong pit Senyor, buti pasabot ana, sangpita ang Ginoo. Sa imong pag-ingon pit Senyor, imong giwali nga mo sangpita sa Ginoo. Ug ang pagsangpit sa Ginoo makaluwas pa, ang tubag makaluwas. Ug mingon ang atong Ginoo, dunay duha o tulo nga magsangpit sa akong ngalan, na ako sa ilang taliwala. Busa ka ng atong pagdebosyon sa Senyor Santo Niño, sa atong pagdaig, paghimaya kanina nga pit Senyor, nagwalita nga sangpito nato ang Ginoo. Og once gato siyang sangpiton, anaa ang iyang presensya. Mao nang si David nagsinulog. Narong sinulog man si David, sumala sa atong gibasa sa Santos sa Biblia, kay nahibaw si David nga anaa ang presensya sa Ginoo. So kanang atong pagprosesyon sa Senyor Santo Niño, pagsinggit nga pit Senyor, o sa kana kapruiba nga ang presensya ni Kristo anaa sa atong taliwala. O base mga utana kining atong laing tinuhan nga naa ba ng prosesyon Brad Paul sa Biblia? Ang tubag naa. Pakikuha pa to akong Bible ito nga Living Bible. Naa ba ni sa Biblia ning prosesyon nganong ang Katoliko magprosesyon man? So ato na ning tubagon daan. Kining atong program karon naa man tay open forum. So akong gidapit ang tanan nga mga dili Katoliko nga moduol dinhi nga mangutana mo. Ayaw mo sige atake sa Katoliko sa iyong simbahan kay wa gyud mo tubag dito. Di man nakatubag ng tiki sa kisame. Kami man ang motubag sa atake sa Katoliko. Di og motake mo sa Katoliko, duol mo di atake kami. Kaya ni ami makatubag, tinalawan man ang mga taki nga way makatubag. O sa ilang simbahan, mo ato sa pulpito, atakihon ang Katoliko. Kisa may Katoliko yung taon na mo tubag nga, di man manubag ng imong membro din ha. Kung gusto ng mga taki, atake kami din he. Eh kami ang makatubag anang imong atake. Tinalawan man ang mga taki nga way makatubag. So katong ganahan mga taki, doon mo atakihan namin. Nagklaro. So unsa man ang prosesyon? Naa ba ni sa Biblia? Joshua chapter 6 verses 6 to 9. Morning atong babasa. So Joshua summoned the press and give them the instruction. The armed men would lead the procession followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. Kung sa atong nabasa, nga si Josue naghatag og instruksyon sa mga pare kauban sa mga sundalo nga pangunahan ang prosesyon. Diin ang 7 ka mga pare
magpatingog sa ilang trompeta. So niya sa Bible ang pagprosesyon. Unsa may ilang giprosesyon? Behind them would come the priest carrying the ark. So nagpasan sila og arko. Unsa may suot sa arka? Ang suot sa arka mao kini ang larawan sa anghel. Sumala din sa Exodus kapitulo 25 versikulo 18. Then make images of angel using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. So unsay naa sa Ark of the Covenant, naa diha ang image sa mga angels. Og mao na ang procession sa mga pare. Sumala sa atong gibasa sa Josue kapitulo 6. Dugang bersikulo nga ang katawan sa Ginoo naghimong prosesyon. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 15 hangtod sa 16. Mao kini atong babasa. So Israel brought home the ark of the Lord with much shouting and blowing of trumpets. But as the procession came into the city, Michal, Saul's daughter, watched from a window and saw King David leaping and dancing before the Lord. Unsa daw? Ang mga Israelita ilang gipas-an ang Ark of the Covenant nga tuwa ang larawan sa anghel. Dayon ila kining giprosesyon. So naa di ay sa balaang kasulatan ang pagprosesyon sa santos nga larawan sa anghel. Basin mautahan na sila sa New Testament from Paul. Naabay mabasa na si Kristo nagprosesyon ato ba Marcos 11:9. Mo kining atong mabasa. He was in the center of the procession with crowds ahead and behind, and all of them shouting, "Hail to the King! Praise God for him who comes in the name of the Lord." O sa atong mabasa, nabasa? He was in the center of the procession. Kinsa maning he? Si Kristo. Si Kristo anaa taliwala sa prosesyon. Sa ato pa si Kristo may apel sa prosesyon. Mao na kita magprosesyon sa larawan ni Kristo diha sa bayhong sa iyang pagkabata. So naa di ay sa Biblia kining prosesyon. Dayon ang mga Katolikong ignorante ilaron sa mga pastor. Kining inyong Santo Niño man sa Biblia. Kanang inyong pagsinulog wa man na sa Biblia. Kanang inyong pagprosesyon wa man na sa Biblia. Then ang Katoliko pod nga nagbitok-bitok rang mata moingon dayon sa pastor, bitaw pastor no. Pero nganong naa man lagi dito nabasa man lagi ang balaang kasulatan. Naa man lagi sinulog. Naa man lagi Santo Niño. Naa man lagi prosesyon. Dayon kining atong paghalok sa larawan naa ba ni? Nga halok nato si Kristo. Ang tubag naa. Asa mabasa? Dinhi sa Psalm chapter 2. Nganong muhalok man ang makatoliko sa larawan sa anak sa Dios kasi Kristo? Naa ba sa Bible nga halukan si Kristo? Psalm chapter 2 verses 11 to 12. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the wicked. Ano sa daw? Pag-alagad ka mo sa Ginoo, uban ang kahadlok o kasadya, haluki ang iyang anak, aron nga ang Ginoo nga Dios dili masuko kaninyo, og laglagon kamo niya, og mangawala kamo sa inyong alagianan. So aron dai di ta masaag, halukan dai nato ang anak. Dayon kasi Kristo tuwa naman sa langit. Di naman ato na siya mahalukan. Kung sa may ato mahalukan, ang iyang larawan. Mabitaw ning mga bana kung ang ilang asawa mo abroad.
Mingaon dayon sa ilang asawa. To sa Hong Kong, 5 na katuig. Sa dihang bana, mingaon o sa buhaton sa bana. Kuhaon dayon niya kadtong iyang pitaka. Natua didto ang larawan sa iyang asawa. Iya dayon kining halukan. Murag nagsubsubos. Ang pangutana maone, kanang paghalok sa bana sa larawan sa iyang asawa nga iyang gikamingawan. Ang pangutana, asa man nagihalad? Diha sa larawan mismo o sa gilarawan na ni ana nga mong iyang asawa nga tuwa sa abroad? Ang tubag maone, ang paghalok sa bana sa picture sa iyang asawa wala na gihalad sa mismong larawan, kundili ni atong gilarawanan ni ana nga mao mismo ang persona sa iyang asawa nga tuwa sa abroad. Mao nang matod sa Biblia, alagari ang Ginoo og haloki ang iyang anak. Unsaon na to paghalok kang Kristo nga tuwa naman sa langit? Mao na ang mga paring Katoliko panahon nga magbasa sa Word of God, mahibulong tanganong muhalok man ang pare sa Bible. Ano muhalok man? Lahi man sa mga pastor ng ilang Bible dili pwede halukan kay mahog ilok. Kay ila pirmi isipit. Pero sa Katoliko halukan sa pare. Nganong halukan man sa pare ang Word of God? Kinsa man ang Word of God? Ang tubag, John 1:14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Sa Binisaya, sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios, og ang pulong nahimong tao. Kinsa ang pulong sa Dios? Si Kristo, gitawag sa Latin nga verbum incarnatum. Unsa si Kristo? Word of God, Word incarnate, verbum incarnatum. Unsa man ang Biblia? Ang Bible is verbum inspiratum. Si Kristo ang gisimpuluhan nga Word of God. Mo nang halukan sa pare ang Bible. Nga naman, ang iyang paghalok sa Bible, paghalok na kang Kristo. Kay si Kristo ang pulong sa Dios. Verbum incarnatum. Mao nang kitang makatoliko natay larawan ni Kristo. Kay matod sa Bible, haloki ang anak. Katoliko ra gyud nakahalok sa anak. Kanang ubang tinuohan wa gyud kahalok sa anak sa Ginoo. Kita halokan nato ang anak. Sa unsang paagi, pinaagi sa paghalok sa iyang larawan. Kaya itong paghalok sa iyang larawan, paghalok na sa gilarawanan ni ini. Sama sa akong himo kaganina nga analohiya. Nga ang banang gimingaw sa iyang asawa, makuhag picture sa iyang asawa, halukan ang picture sa iyang asawa, dili ang paghalok intended sa picture, kundi intended na sa gilarawanan nga mao ang persona sa iyang asawa. Sa ato pa kining practice sa Katoliko, sama sa prosesyon, paghalok sa larawan sa Ginoo, pag-ingon pit senior, ang buti pasabot niya na sangtita ang Ginoo. O sa atong paghimo niya na dili ka na makaimpa sa atong kalag, kundi ang pag-ingon pit senior, ang pagsangpit sa Ginoo. Roma 10:13, ang tanan nga nagsangpit sa Ginoo mamaluwas. Sa ato pagkining practice sa Katoliko, mopaduong gyud ngadto sa kaluwasan apan ang atake sa laing tinuohan na kinikulong atong gihimo maka-impierno. Kano nagbuot naman sila hukom nato, dili man sila Ginoo. Kinsa man maghukom ang Ginoo, di ba? Anong kining lang tinuhan hukman man ang Katoliko may impierno. Kay nituog Santo Niño. Asa man na sa Bible nga ang mutuog Santo Niño may impierno. Nga man sa Bible ang Santo Niño, gibasa nako. Di mo mutuog Bible. Oo mo Bible kay Bible alon man ka mo. Mo ni ang sayop sa laing tinuhan mo nang ako nang buksan atong programa.
Kining atong programa intended ni sa mga dili Katoliko. Kining atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Nganong hatag katinawan kay ang mga Katoliko gilibog-libog man sa mga pastor. Sayo nang ka 40 na ka libo ka mga pundok ang mga pastor laig pagtulunan. Kung ikaw ka Katoliko maminaw ka sa mga pastor ngayon laig pagtuo malibog ka. Mo ning atong hatag katinawan. Mo nang bradaino duol na dinhi. Ato nang dapiton sila bradaino kaysa gusto mga tanah. Okay, kasi itong gustong mangutana, kabahin sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Okay, Jud kayo, kinsa itong naatoy mga kalibog sa pagtulunan sa simbahan, about sa atong pagpanguros, about sa larawan, about sa rebulto, about sa Senyor Santo Niño. Pwede mo mangutana, magigsuon, no? Wala ni bayad, wala ni bisag unsang pangayoon. Libre gini, usapa, maora dyan programa, no? Sa tanang magwawali, no? Sa tanang muwali aning manggaw sa syudad sa Tagbilaran, kita rag yung Catholic Faith Defender Katoliko ang mudawat og pangutana or naay open forum. Kaya ang ubang mga igsoon naton mga sa laing pundok, mga pastor, no? Lahi man ang ilaha kay o mangutana ta ingaon tag magsamok-samok, no? Wa may dautan ng mangutana, di ba? Mo nga dili ta mauwaw mangutana kay matod pa no nga sa usa ka brand sa tambal nga wag manghiyang magtanong, di ba? Natural mo jud matungutana magitasok. Kinsa tong mga nay mga pangutana kalibog sa pagtulunan sa simbahan, pwede kayo mo mangutana, ayaw mo kauwaw kay kanay dili man ni pagpakauwaw kun dili pagpatinaw lamang sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. So kung kinsa bisag ikaw Katoliko man o madili Katoliko, pwede ta mangutana, no? Bisag unsa, no? Kay kani si Brad Paul andam gyud nga motubag o sa imong mga pangutana kabahin sa atong pagtulunan sa simbahan, no? So kinsa kanay mga pangutana, ikaw go, nakay pangutana go. Ikaw ma'am, nakay pangutana ma'am. Asa may pangutana nimo ma'am? A while badino nagpaabot ta nga naay moduol dinhi nga mangutana o kanang moatake gyud nato nga di magtinalawan dili kay dito mo mga atake sa ilang simbahan way motubag. Kung naay pangutana dinhi sa imong cellphone pwede nga ato sa intertinon while naghulata nga naa gyoy isog nga moanhi dinhi nga mapabuhagay sa iyang atake kaya ato ning tubagon. So ato nang intertinon badino. Okay, so Brad, naapo ko yung mga nag-gather ng mga pangutana kaganiha kay bawa mo ko nga naadyoy mudong jud ani Brad mo nga nag-gather na lang pugkudaan og pangutana kabahin sa pagtulunan sa simbahan. So kasagaran gyud nga atake sa atong mga igsoon nga nasa pundo, kasagaran pangutana nila Brad nga unsa may kalahian matud pa nato, di ba? Kita mga Katoliko matud pa nato nga ang larawan wala nato ginasimba, no? Wala na to ginasimba. So nay pangutana sa atong igsuon nga pinangga dili na nato panganlan, no? So Brad, naabay mabasa sa Biblia nga gilubhan ang larawan, no? Gilubhan ang rebulto kay aron matinawan po ang iyang pangutana kay sa atong mga igsuon nga ba nasa laing bundok kay para nila kung ludhan ko na nato ang rebulto meaning ko na ang rebulto ko na mismo atong gihimong Dios, no? So naabay mabasa Brad nga nagtugot ang Ginoo nga ludhan ang rebulto o larawan. Unang-una naabay alagad sa Ginoo nga miluhod sa larawan. Sobra pa sa pagluhod. Mihapa siya. Lahi man ang luhod kay ang luhod imo rang luhod imong duha ka tuhod. Kanang hapa niluhod ka pa og imo pang gidapat ang imong kamot sa yuta. So kanang hapa labaw na sa luhod. Ug mao nang gihimo ni Josue 7:6 tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang biste og mihapa sa yuta atubangan sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo og ang mapangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabii og gibutangan nilag abog ang ilang ulo aron pagpaila sa ilang kasubo. Si Josue o ang mga pangulo sa Israel mihapa labaw pa na sa pagluhod asa sila nagatubang sila sa Ark of the Covenant unsa may naa sa Ark of the Covenant tubag. Exodus 25:18 mingon ng Ginoo make images of angels put it on the lid of 2 arks of the Ark of the Covenant. So naay larawan sa arka sa kasabutan nga dito nang hapa si Josue.
O dinhi sa balang kasulatan, si Nabucodonosor mihapa usab ngadto sa tiilan ni Daniel nga propeta. Atong basahon kini sa balang kasulatan. Ug wala gyud masuko niini si Daniel. Ngano wa man siya masuko nga miluhod man kaniya, mihapa man kaniya si Nabucodonosor. Atong basahon ang balang kasulatan. Daniel Kapitulo 2 versikulo 46 mao kini ang atong mabasa. Unya si Haring Nabucodonosor mihapa sa yuta og miyukbo kang Daniel og misugo nga halaran siya insinso og miingon ang hari kang Daniel, matuod gayud nga ang imong Dios mo ang Dios sa tanan nga mga Dios o Ginoo sa mga hari o tigpadayag sa matang haga kay nakahimo ka man sa pagsaysay niining maong tanghaga. Kung sa gihimo ni Hari Nabucodonosor, mihapa siya og miyukbo at tubangan kang Daniel nga propeta. Gipatindog bay Daniel ang tubagwa kay si Nabucodonosor nakaila sa tinuod nga Dios. Ang paghapa niya at ubangan kang propetang Daniel maoy pagrespeto o pagtahod sa propeta sa Ginoo. Mao nang kitang makatoliko muluhod ka at ubangan sa mga santos, respeto na sa alagad sa Ginoo. Maadto ka sa Luneta, makita nimo ng larawan ni Rizal nga nasa Luneta o sa buhaton nimo, musaludar ka pagrespeto na sa bayani sa nasod. Pananglitan dunay mga Amerikano magdalag puspusan ng larawan ni Rizal nga itong bayani, malipay ka dili. Kung tinuod ka Pilipino nga meila ka nga si Rizal bayani sa nasod, pag naay Amerikano nga magdana og maso pukpoko ng ulo ni Rizal sa Luneta, malipay ka atang mga Pilipino. Ikaw bro, larawan ni Rizal na Amerikano magdalag martilyo pukpoko ng ulo, malipay ka? Dili. Ano man bayani na sa atong nasod. Mao nga dili pod malipay ang Ginoo Brad Ino kung kanang mga sagradong larawan sa iyang mga alagad among-amongan sa mga pastor. Kaya mga pastor nga brutal nga ilamang dugmuko ng larawan, pinalawan mana, binuang mana. Ngano man imong pukukan lang wa man na kinabuhi, di man po na mo baos. Nagpaila lang yun na sa inyong pagkatalawan o pagkaway buo. Kung gusto mo atake sa Katoliko, kami atake ha. Ayaw hilap din ang larawan nga wa mahilabot ninyo. Kaya kung kanang larawan makalihok pa, pang sumbago na mo anak mga pastor, pang sampaluho na inyong mga aping. Hilap ka man yun na wa nang hilabot, nagpuyo man ang simbahan, nagtindog kayo diha. Huwag yun na mahilabot ng malarawan ninyo. Nagpuyo kagyo na sa simbahan namo. Pero nganong inyo may kulitugon ng larawan sa Katoliko. Ang larawan ni Mama Mary nagpuyo yun na, nag-ana, nagkurmag ana. Nganong duulan man sa pastor o pupukon. Nagpaila ka na sa inyong pagka-ignorante o pagkaway batasan. At tuon na ng larawan ni Rizal, kato mo inyong pupuka dito, tanaon tabi mo mga priso. Moingon ni sila nga ang mga rebulto, mga larawan Dios mo ni atong pamukon. Kana may larawan da ni Rizal sa plaza sa Tagbilaran, atuan na ninyo. Pagdaan mo itong martilyo, pagdaan mo itong mabunal, pukpukan ng larawan ni Rizal, di ba? Mapriso dayon ka. Ano man yung hilap ng larawan ni Rizal nga ang larawan Dios mangkaha. Mo nang dili pa ng larawan Dios Badino. Kay naapoy larawan nga gipahimo ang Ginoo. Ako na itong gibasa. Basahon ako otro. Nga ang Ginoo nagpabuhat yun og larawan. Mabasa nato kini dinhi. Mabasa nato. Sublion ako basa ang Exodus 25. Kaya ato gining basahon. Kaya kinaraba sila di mo tugay mabasa. Kung na namin mabasa din eh.
Then make images of angels. Sabi ni Saya, pagbuhat o larawan sa anghel. Make images of angels using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. So ang Ginoo nagpahimo og larawan sa anghel. Mao nang kitang mga Katoliko nakakita larawan sa anghel sa atong simbahan. Ang atong simbahan doon ay mga larawan. Kaya nga naman, ang disenyo sa templo sa Ginoo na may larawan. Asa mabasa? Ezekiel 41:17 hangtod sa 20. Mo kini ang giingon sa balaang kasulatan. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og malarawan sa mga palmera o sa makirubin. Ang hulagway sa palmera o sa makirubin nag-ulhos-ulhos. Matag kirubin may duha ka naong. May naong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid, o ang usa naong sa leon, o nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Unsa daw? Ang templo sa Ginoo gikulitan og mga larawan. Larawan sa anghel o kirubin, larawan sa tao, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmera. Ginakulit kini sa tibuok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, sa suod o sa gawas sa templo. Sa ato pa ang tinuod nga templo sa Ginoo na ay larawan. Kanang ila templo na tinuod nga templo sa Ginoo kay larawan, basin temple of the king na. Mao na badino ang tubag nga dunay duha klaseng larawan o dili sabton nga kita niyukbo sa larawan sa mga santos nga ato silang gi-worship as God. Ato lang na siyang gipakita nga respeto ta sa alagad sa Ginoo. Kaya ang modawat sa worship mao ra gyud ang Ginoo. Kanang worship pagitawag nga adoration con latria. Og mao kanang teaching sa Katoliko. Catechism of the Catholic Church number 2132 nag-ingon, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sa ato pa, ang adoration for God alone. Ang sa mga larawan is veneration kung pagrespeto. Mao nang doon natay kinahanglan nga naatay gitawag logic of distinction. Leviticus 10:10 nga makahibalo ka mo unsay balaan o dili balaan. So base na ay mangutana na ba din no? Okay, sunod nga pangutana Brad. Kani sa ato ang maigsuon nga doon again no nga ilahad yung issue ning purgatorio no. So matod ba nila Brad wa kuno mabasa nga purgatorio sa Biblia kay ang pagturo nila Brad is langit ra gyud ug impierno. So unsaon man nimo pagpamatuod nga nay purgatorio sa Biblia Brad? Napay mabasa nga purgatorio sa Biblia? Again, ang kanang word nga purgatorio di man na siya binisaya. Ang Bisayaan na linisanan nga dapit. Dito na mabasa sa Bibliang katsila. Mabasa na sa unang Pedro 3:18 hangtod sa 20. Nga dunay purgatorio. O kana gitawag ko na siya nga state. Hebro 1:3 purgationem peccatorum patiens. Hilinisanan. So kanang purgatory mo na ang middle state dili langit di pud impierno apan dapit o proseso nga diha ulayon o linisan ang tao. Kaya dili man pwede mahalangit ang taong dunay gamay nga sala. Gipadayag 21:27. So kanang dunay gamay nga lama sa sala, di man mo ipunon sa nakasalagdag ko. Kaya ang Ginoo hustisya man. Mao na kaya ang Ginoo hustisya doon na po'y proseso kung lugar na diha una hinluan ang tao. Mao nang sa Hebro 12 doon na gitawag espiritu sa mga taong nahingpit na.
So meaning, giprocess sila aron mahimong hingpit. 12:22 sa Hebro. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak ng mga ngalan na isulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa matarong nga mga tao nga nahingpit na. So ang tao hingpiton di ay i-process niya siya nga mahimo siyang hingpit gikan sa atong pagkadili perpekto pagkahingpit nga ang taong mamatay nga wala sa insaktong kahingpitan dunay luna estado nga didto iproseso sila apan moagi gihapon sila sa gitawag punishment apan may kaluwasan pa. Mo nang giingon ba diino sa unang Korinto 3:15 nga atong mabasa sa balaang kasulatan nga nag-ingon din apan kung masunog kini mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya kalayo. So doon na di ay kalayo nga latasan sa tao nga doon na pa'y kaluwasan. Dili man na imperno. Kaya kung ma-imperno ka, wa naman kay kaluwasan. Pero na ay kalayo nga agian sa tao mo ng process nga makalatas siya ni ana nga kalayo o maluwas siya. O mo ni ang gitawag sa Katoliko nga purgatory. Purga means words, pag hinlo o pag-purify. Toryo means teritoryo. Ika naman kung word nga purgatorio, compound word man na. Purge meaning proseso sa paglinis, toryo dapit nga dito sila linisan. O nga ay gitawag middle state. Ato na nang giprubahan unang Pedro 3:18-20 nga dunay lugar nga duna pay paglaom ang tao nga maluwas. Mao gining ato ning basahon nga naa middle state. Unang Pedro 3:18 hangtod sa 20. Ay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mali matarong aron pagda kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diya sa espiritu. Diya sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubong naghulak kanila diha nga sinuwi naghimo sa arka. 8 lamang ka tao ang misuot sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Sa ato pagkadto mga tao nga misupil sa Dios gibutang sila sa bilangguan mo ng toryo, teritoryo, lugar nga dito sila maghulat kay dito sila i-process, dito sila ulayon mo nang niadto si Kristo na ning mga lugar og miwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Di man ni siya langit, kay langit di man na bilangguan. Dili pod ni imperno, kay ang imperno di naman pud walihan ang tuwa sa imperno. So doon na gyoy middle state nga mao ni ang gitawag nga purgatorio sa simbahan nga Katoliko. So naay purgatorio sa Biblia ug mabasa kini sa balaang kasulatan. Pero dito basahon sa Biblia nga Espanyol. Badino. Kanibad nga pangutana bad kabahin kini sa pagampo ug balik-balik no kay ang gibasihan sa mga laing pundok kaning Mateo 6:7 nga sayop kuno ang pagbalik-balik ug ampo. Nga unsa may kasulti ni Manibad Paul nga naabatay mabasa sa Biblia nga pwede rata mag-ampo o balik-balik kay ang pasangil sa mga laing pundok nga sayop kuno nang magbalik-balik o ampo para nila. Pero Bad Paul tagay ni katinawan kabahin aning mag-ampo tag balik-balik na sa Biblia nga gitugutan ni. Si Kristo may namong anang Mateo 6:7 nga bawal ang pagbalik-balik sa pag-ampo sa mga pulo nga way pos. Karon kung absoluto nga bawal ang pabalik-balik, si Kristo na igo sa iyang kaugalingon nga tarik. Nga naman, si Kristo nagbalik-balik kung pag-ampo. Asa mabasa? Mateo kapitulo 26
versikulo 44. Mibiya na usab si Jesus kanila og nagampo sa ikatulong higayon sa sama nga mga pulong. Di si Kristo nagbalik-balik og ampo nga Disyembra nga mga wordings. Kung mo ingonta nga absoluto ang sayop ang pagbalik-balik, si Kristo naunay sa iyang kagalingon nga pulong. Mura siya sa bungero nga naunay ra og igo sa tari sa iyang manok. So dili man ni absoluto ang sayop diha nga pagbalik-balik kana mga pulong nga way pos. Pero kung ang imong mga puslanon di na sayop, kay kining pagbalik-balik kinsa may author ini, kinsa may nagbuot ining pagbalik-balik. Basahon nato ang balaang kasulatan dinhi sa Ecclesiastes 3:15. Gibutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Unsa daw? Kinsa nagbuot nga ng pagbalik-balik? Ang Ginoo. Tan-awa daw ng adlaw. Sukad sa pagbuhat sa Ginoong adlaw misubang, misalop, misubang, misalop, wa na gyud munda balik-balik na nagsaop og subang. Karon kung ang adlaw na magbalik-balik, di na mo saop, di na mo subang. Delikado. Kung na mo subang, delikado na pirmi na tagabi So na mahimo nato ini kasa ta kurente. Yawa na may kahayag. Ug puro na pud kahayag, wa na pud gabi di ta ni mga tulog. So na ay beauty sa pagbalik-balik. Mao nang kada adlaw mo kaunta, mamahaw, maniod to, manihapon, napay mga snacks. Ayaw daw pabalik-balik o kaon, di ba mamamatay ka? Sa imong pabalik-balik o kaon, magbalik-balik po kag panotbras. Ayaw daw panotbras. Moingon ka nga, di na ko manotbras Brad Paul, kay maura mga kumukaon mo kon niya. So na ka manotbras. Ang problema ini kung pahaw ko ba kasi mong asawa. Nahala ay na mo balik-balik ito bas. Kinsay manimaho na to ini. So na ay beauty ang pagbalik-balik. O dili sayo ang pagbalik-balik kung ang imong pag-ampo na ipos. Ang sayop diha kung ang imong pag-ampo ay kapos naman. Mao nang sayop nga pagbalik-balik. Si Kristo nagbalik-balik man. Si Kristo nga itong modelo. Unang Korinto 11:1, imitate me as I imitate Christ. Kung si Kristo nagbalik-balik, pag-ampo, sundugo na to siya. Dita mo sundog anang pag-ampo nga way pos. Pag-ampo nga dili nakaalain sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang pag-ampo maone. Unang Juan, unsa may giingon? Sa dihang mag-ampo ta. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 14 o 15. Og makasalig kita sa Dios, nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayod kita niya. O kay nasayod man kita nga mamatay sa kanato, masiguro usab nato, nga iyan ang gihatag kanato ang atong gipangayoon sa atong pagampo. Mag-ampo ta na kanang nakaalain sa kabubuton sa Ginoo. Kung ang imong pag-ampo balik-balik nga wala maalain sa will of God, why pos na? No na ang pag-ampo ni Kristo, tudlo siya sa pag-ampo ni Kristo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 o 14, o sa may pag-ampo ni Kristo. Ikinirabang pag-ampo na to, pag-ampo nga sigig pangayo. Muna yung atong nahibawan sa prayer, nga ang prayer pangayo. Karon ko ang prayer pangayo, ayaw na pag-ampo. Nga naman, o sa mag-iingon sa Biblia? Mateo 6, versikulo 8. Ayaw sunda ang gihimo nila, kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Kung ang atong pag-ampo pangayo, sultihan ko kamo, nahibalo ng Ginoo sa atong mga needs. Mo nang gitudloan to sa Ginoo sa pag-ampo. Kaya atong pag-ampo is all about request, all about begging our needs. Di na mo sakto nga prayers. O sa may prayers na to, mo nang tudlo ni Kristo. Ing nahinoon ni ini pag-ampo, amahan na mo nga anaa ka sa langit,
balaanon ang imong ngalan. Ang pag-ampo di day pangayo, kundi pagdaig sa Ginoo. Ayaw dito pangayo, dahil ka sa imong gipangayuan nga mong Ginoo. Mo na number 1 nga sitting sa prayer. Dili kay priority ang pangayo. Diha sa prayer, priority ang pag-praise and worship sa Ginoo. Dahil ka sa Ginoo, balaana sa iyang ngalan. Ikaduha, maghari ka kanamo og tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini sa langit. Sa imong pagdaig o pagbalaan sa ngalan sa Ginoo, dapat nimong ipahari ang Ginoo sa imong kinabuhi nga ang iyang kabubuton ang matuman dili ang imo. Mo na isikan number 2 nga sitting sa prayer. Number 3, ihatag ka namo ang kalan-o namo sa matag adlaw. Usa pa ng pangayo. Nabali man ning uban di sa man mangayo, wa mo daig sa ilang gipangayuan. Di gid mo tagaan sa Ginoo. Bisan pa kabila mo mag-ampo kada inyong pag-ampo pangayo tanan. Mao nang ang Ginoo nagtudlo og pag-ampo nga mag-ampo mo daig sa Ginoo. Pahari sa iyong kasing-kasing sa iyong kinabuhi. Dayon pangayo niya. Og ang pangayo dili tinibo. Unsa magiyo sa Ginoo? Give us this day our daily bread. Wala din ang ina nga, tagait kami sa among pagkaon sa tibok semana. Tagait kami sa among pagkaon tibok tuig. Ayaw. Ayaw. Tibo ang imong prayers. Kada adlaw ka na mag-ampo sa Ginoo. Sunod. Pasayloa kami sa among mga sala. Sa mga kami nakapasaylo sa nakasala ka namo, sige tagpangayo sa Ginoo. Wa ka mo pasaylo sa isig katao sa nakasala. Tungkol ka sa Ginoo. Di ka tungkol pa sa Ginoo. Sa ato pa ang pag-ampo, give and take. Mga taong nakasala nimo, pasayloa sila nga Lord. Tagai ko Lord og grasya nga mapasaylo nako akong kumpare Lord nga nagluib nako. Pasayloa ko Ginoo sa akong tagay ko grasya nga makapasaylo ko Lord sa akong bana nga sig pangabit, sa akong asawa nga nagluib nako, sa akong mga anak nga wa nagrespeto nako, sa mga taong nagsakit kanako Ginoo, tagay ko sa grasya sa pagpasaylo nila. Dili kay pirmi pangayog bugas ay mong pag-ampo. Sunod, ayaw kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa mga daotan. Sa atong pag-ampo ang proteksyon sa Ginoo. Nga protektahan kita niya batok sa kamot sa daotan. Sumaon na ang sit up sa Ginoo sa prayers. Dili kay priority ang pangayo. Priority ang imong pagdaig sa Dios nga imong gipangayuan. Nga maghari siya sa imong kinabuhi. Og nakaalain ang imong pag-ampo niya, og ang pag-ampo nimo walay pagduha-duha. Nganong daghang pag-ampo nga wa matubag. Tubag Santiago kapitulo 1. So mag-ingon sa balang kasulatan. Nganong daghan mga pag-ampo nga wa natubaga sa Ginoo. Santiago 1 sa 6 hangtod sa 8. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisan asa siya huy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan siya sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Unsa daw? Sa diha mag-ampo sa ginanatay pangayoon, ayaw pagduha-duha. Kay ang mga tao nga nagduha-duha sa ilang gipangayo sa Ginoo, dili gyud makapaabot na dunggon sila sa Dios. Mo na ang tubag sa sakto nga pag-ampo. Muna ako lang po nigit pa baka pinanbadino para at least apologetics ang atong approach, pero naay refleksyon na mabitbit nato sa atong kinabuhi. So naanay mga pastor din ha,
Doon na mo rin mga pastor. Ayaw na mo siling atake sa Katoliko ng simbahan gawin mo tumag. Migawas sa kaimi din para magpisto-pista din Dili na mo manool. Labon ang Katoliko mo sukol, grabe mo ka kiat kayo. Mura man mo mga ilaga nga naa ng irin, manago mahinoon mo. By the way, pasalamatan ni Brad Ismail Bahinting nga niya kaganya din pero wag gid mangutana si Bahinting. Ni hapit raman to din o wag gyud manumbalin pero ako siya giimbitar. That is coming January 29, doon na tayo celebration ang itawag National Bible Day. Ang atong celebration ipahigayon diha sa City Square karong Enero 29 katapusang Lunes sa bulan. Doon ay gitawag Grand Bible Rally o gawas na kini Grand Bible Rally. Doon na po'y mahitabo nga debate kon public dialogue between sa atong spiritual director Reverend Father Darwin Gitgano. Ang iyang kadebate mao si Pastor Archie Aniedes. Bibo ni kayo dito. So pangadto mo dito, magsugod ang debate alas 5 sa hapon. Pero sa mga alas 3, alas 2 na program na. Mag-aginod ng programa. Dayon ang atong main event kung sa boxing pa ang atong main event ang debate sa atong pare o sa pastor sa born again ng iyang favorite subject mao gyud ang larawan. Iyan ang favorite subject nga hangtod karon wa pagud sa kapasar. Munang ambot magapasar baga siya rong katapos ang Lunes sa Enero. Nanghagit po siya debate. Gusto man gud nga pare ay kadebate di hatagan. Ihatagan nga pare tanawon ato magkapasar siya. So gusto mong maadto dito paminaw mo para maedukar mo kung unsay outcome nga maglantogi ning pare o pastor asa nindot ug argumento mo na to abangan. So kita tapuhon dito ug badino wa na may pastor na nool na ay pastor magabay-labay raman din labo na ba sila simbahan kiat kayo mo daot sila na hindi mo tubag hindi hinuon mo dool. So basta napay pangutana ba rin no ato Kaning Brad, napay pangutana no sa online. Kaning matod pa sa atong mga igsuon nga di mo tuo nga Dios si Kristo, no? Kay naman jay sikta o relihiyon nga di mo tuo nga Dios si Kristo, Brad. So Brad, asa man kuno mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga timailhan nga Dios gyud si Kristo. Okay, mao dinay kanabang ilahang kanunay itod bitaw nga tawo ra kuno si Kristo, dili kuno Dios. Mao nay pagtulunan nila ana nga tawo ra kuno si Kristo. Dahil dahil nasa sila makutlo sa Bible nga tawo ra kuno si Kristo. So kita sa Catholic, Brad, asa mabasa sa Biblia nga usa sa mga nagpamatuod nga Dios gyud si Kristo. Kanang moingon ta nga si Kristo tao, watay supak ana. Kay si Kristo nahimo man nga tao. Ang atong gikasupakan kanang ilang sayop nga panabot nga si Kristo dili Dios. Si Kristo na mismo ang atong pangutan-on kung Dios ba sa dili. Ug ako din prubahan sa Revelation nga libro. Ako sa ning paunahan sa gipadayag 22:12-13 sa may iyon din Og si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay o magdalaganti aron ihatag sa tag sa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Klaro ha? Kinsa si Kristo? Si Kristo ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ug unsa may giingon ni Kristo dinhi sa gipadayag 22:8 og 7 aw 6 og 7 og miingon siya kanako, natapos na ang tanan, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kinsa man siya? Si Kristo ni. Unsa may giingon ni Kristo? Ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios og siya mahimong akong anak. Unsa si Kristo? Alang ni adtong nagmadaugon, si Kristo mahimong ilang Dios. Pero alang sa mga pildido ba sa buwang? Napildi ba?
dili sa ila Dios si Kristo. Pero para kanato nga magmadaugon, si Kristo ang atong Ginoo. Sa ato pa naa di ay pagtulunan nga dili ila Dios si Kristo o kanang tawhana mao na mga pildido. Pero alang nato nga nagmadaugon, miingon si Kristo, ako mahimong iyang Dios. Si Kristo miangkon nga siya Dios kang kinsa sa mga taong mudaog. Pero sa mga taong pildido, dili ila Dios si Kristo. So naay mabasa nga si Kristo miangkon nga siya Dios, apan kang kinsa siya Dios, Dios siya niadto mga taong nagmadaugon. Unang kita, nakila naman ta nga si Kristo atong Dios, sa ato pa nagmadaugon ta sa atong pagtuo kay ang nagila nga si Kristo ilang Dios mao na ang mga tao nga nagmadaugon. Sunod pangutana ba din? Napa ba din no? Kay kawa na pastor din mangulit na ta. Naglabay-labay namin tao ng mga pastor, labon og mga taki, grabe. Pero og atubangon na, musibat na. So kani Brad, last question. No? Kay kani usapon sa mga pasangil ni Brad nga kanang kabahin sa pare. No, kay sa una kuno sa Bible, ang mga pare ninyo. Oh. Para sa mga laing tinuan, matod pa nila, naaba ko ni mabasa sa Biblia nga dili paminyoon ang pare Brad kay kato kuno sila San Pedro, sila San Juan, katong mga apostoles, minyo kuno to sila Brad. So naabay mabasa sa Biblia Brad nga ang pare dili paminyoon. Kaniadto Brad Ino sa gitawag Ancient Order of Priesthood, gialaw kaniadto ang paring Levita nga sila dunay asawa og makabaton sila og mga anak. Pero kining balaod manggod dunay gitawag amendment o pag-amindar sa balaod. Asa ni mabasa? Hebro Kapitulo 7 versikulo 11 o 12. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikat sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, di naunta kinahanglan nga motungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melkisedek o dili sa laray ni Aaron. Kay kon ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So naadi ay pag-amendar sa balaod. Kaniadto ang mga pare ninyo sa balaod sa Israel. Pero sa balaod sa mga pare din sa laray ni Melkisedek, kinsa man ang pangulong pare? Tubag Hebro 5:10, si Kristo ang pangulong pare. Ang pangutana, minyo ba si Kristo? Nagminyo bang pangulong pare? Wala. Karon kay wala man. Unsa may giingon sa mga apostoles, kay wa man nagminyo si Kristo nga ilang pangulong pare. Unsa may giingon sa mga apostol sa Ginoo? Mateo 19, 10 o 12. Mo kining atong mabasa. Ang iyang mga tinun-an miingon, kon mao kini ang mahitabo tali sa banaw asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Unsa ang ingon sa mga tinun-an? Maayo pa nga di na lang magminyo. Sa ato pa, maayo na di magminyo. Pero unsa pagka maayo ini? 12. Kay may lain-lain katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gid magminyo tungod kinatao siya ingon ngayon ako. Ang uban dili makaminyo kay gikapon sila sa mga tao nga mahimong yunoko. Og ang uban dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Og sa ingon sa mga apostoles, maayo nga di magminyo. Pero unsa na nga pagkamaayo? Kon magminyo, dili ka magminyo nga mangalagad ka sa Ginoo. Kay naa man puy wa magminyo nga wa mangalagad sa Ginoo. Naghubog-hubog na hinoon. Way po sa inyong pagminyo.
ang pagkadili minyo maayo. Kung ang imong intensyon gamito nimo ang imong pagkadili minyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung sa pag-iingon ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 7 versikulo 38, ang tao nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga dili magminyo nagbuhat og mas maayo pa. Asa may maayo? Mato di San Pablo, ang taong nagminyo sa iyang minahal maayo na, pero mas labing maayo nga dili magminyo. Mao nang San Pablo wa gyud magminyo, si Kristo wa magminyo, naman gusto man silang moalagad sa Ginoo. Mao nang ang Ginoo gibawalan niya si Jeremias kayang propeta nga magminyo. Asa mabasa? Jeremias kapitulo 16 1 ug 2. Mao ning atong mabasa sa Biblia. Unya miingon pag-usap ang Ginoo kanako, ayaw pangasawa o panganak niining nasura. Unsa giingon sa Ginoo sa iyang propetang Jeremias, ayaw pangasawa, ayaw pagminyo. Ngano man si Jeremias dito pa lang sa tiyan sa iyang nanay, unsa may kabubuton sa Ginoo para niya. Tubag Jeremias 1:4 ug 5. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, sa wala pa ikaw matao, gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Sa ato pa si Jeremias sa tiyan pa lang sa iyang nanay, gigahina siya sa Ginoo sa balaang pagpangalagad. Mao nang miingon ang Ginoo niya, Jeremias 16:1-2, Jeremias ayaw pagminyo. Maayo ba ang di pagminyo ni Jeremias? Maayo. Ngano man aron makapokus siya sa balaang pagpangalagad nga gigahin sa Dios diha kaniya. Mao ni ang mga pari. Karena mga pare, ilang gigahin ng ilang panahon ang ilang kinabuhi nga diha sila makigminyo sa katawhan sa simbahan. Ang mga pare labaw pa ni sa minyo. Magminyo ka na kay asawa, pila may imong anak, pinakataas isa ka dosina. Napoy anak nga, napoy lalaki nga ilang anak, 2 ka dosina. Nay mga tao nga nakaanak o kapin sa gatos, mo nay dako nga pamilya. Pero ang pare pila maiyang membro, 25,000. Sa ato pa ko i-compare nimo ang pare o ang minyo, mas dako og pamilya ang pare. Mo nang ang pare labaw pa sila sa minyo. Kaya kita mga minyo, ang atong problema, ang ato naman asawa o atong mga anak. Pero ang mga pare, ang tanang parokyano, ilang problema. Mao nang dili advisable nga magminyo gud ang pare kanang asawa. Kay naminyo na sila sa ilang pagpangalagad diha sa simbahan. Mas dako ang ilang pamilya nga giatubang kaysa kanato nga minyo nga ako, sa ako asawa, tuloy ako anak. I-compare ng pare sa paro sa kumbinto palang dana kana sa gipakaon. O dako nga pamilya ang pare. Mao nang aron makapokus sila sa ilang pagpangalagad, ibin ang Ginoo Megon kang Jeremias ayaw pagminyo. Nga naman, gigahin naman si Jeremias na mahimong mualagad diha sa balaanong tuyo sa Dios isip propeta. Sunod pangutana pa dinog na apa? O nagpaabot pa ko sa tanan nga modul nga mga utana. Ayun. Okay, so daghang salamat Brad sa pagtubag sa mga pangutana sa online, no? Hindot kayo ang pagtubag ni Brad Paul kabahin sa pari, no? Explanation mao day jud nga dili magminyo ang pari tungod kay aron maka-focus siya sa pag-alagad sa Ginoo, no? Kay lisod kayo igsuon og minyo, no naman daghan kaayo kasi kasuhon, no? Dili kay imuharang kaugalingon kun dili apil imong mga anak, no?
mo na nga, di ba sa ingon nga dautan ng pagminyo, maayo man na, no? Kay matod pa ni San Pablo, kung magminyo mo, maayo, wala yung problema kung magminyo, no? Okay jud kaayo. Pero kung mag-alagad mo sa Ginoo, mas labing maayo kung dili na lang kamo magminyo. Kaya nga naman, para ma-focus inyong kaugalingon diha sa atong Ginoo si Kristo. Mo na nga, kung magmadre kami ga, no? Kung magmadre mo mga among mga sister, mo na nga dili ta magminyo, no? Kay para ang inyong focus sa Ginoo ra. Nga kitang mga boys, no? Kitang mga laki, o natay desisyon nga magparik ta, no? Mo na nga ang simbahan, wala dili jud paminyo ng pare para ang pare maka-focus sa parokya. So kitang mga parokyano, kita ang mga anak sa pare, no? Mao na nga ang pare maka-focus gyud kung unsay angay buhaton o unsay angay palambuon sa parokya nga mao ang iyang pamilya, no? Sumindot kaayo. Ito ng pare ato gitawag father. Oh, Anak ta niya. mao na nga gitawag na tog father ang pare tungod kay Amahan kita sa parokya. iyang mga anak unya siya amahan sa parokya. Mo na tuyo og tumong ana. Mo na nga sa atong mga igsoon nga na mga pinangga nga sige sulti nga ngano kuno di magminyo, ang pare mao nay tumong og tuyo para maka-focus ngadto sa Ginoo. Kay kita sa example lang magminyo ang pare, na gamisa pa si father nya napay anak mga yugbaon kay kanang eskwela na. So ang focus niya maduha, napay parokya, napay kanang iyang pamilya. So mao na nga sakto gyud ang desisyon, no, sa atong Ginoong Kristo nga dili na lang magminyo kay para ang iyang focus ngadto sa katawhan nga mao ang iyang sakop sa iyang gitukod ni simbahan nga mao ang Katoliko. Mao na dira, mao na giingon bitaw nga anak mo na di ba? Mao na nindot kayo igsoon nga sa mga pagtulunan nato sa simbahan natay makatunan kay para at least man lang naatay knowledge ba nganong inani ni nganong magminyo ang pare nganong magbalik-balik ta og ampo kaganina katong mga question aho nganong muluhod ta sa ribulto larawan di ba so natubag tanan ni Brad Paul og at least man lang no natinawan ang atong hunahuna nga maudi ay no maudi ay nga inani ang atong pagtuo kay maudi ang rason so everything has a reason no ita nga di ba so salamat una sa tanan salamat sa Ginoo nga mo'y naghatag nato og grasya sa kanunay na nakawali na puta pagbalik diring napita ug usab atong pasalamatan usab ang atong barangay captain Cap Nilo Lumantas no nga og sa iyang mga kaubanan diya sa barangay Mangga no sa palagamhanan sa barangay Mangga mga kagawad pasalamat usab ta nila sa pagtugot nila sa nga magwali kita diri ug usab sa atong kuraparuko diri sa Most Holy Trinity Parish si Father Jingboy Sako nga mo'y very supportive kaayo nato sa atong ministry sa CFD sa Catholic Faith Defender ug sa kaninyong tanan na diri karon mga balhabal drivers mga tricycle drivers mga manindahay og isda baboy utanon ug mga sari-sari stores daghan kay salamat mga lumalabay mamalitay no mga pasahero sa jeep mga jeepney driver daghan kay salamat sa pagpaminaw ninyong tanan ug usab no na sa matod sa giingon pa ni Brad Paul Alima kaganihan natay Grand Bible Rally karong maabot nga January 29 dito sa City Square, Tagbilaran City. Magsugod usara sa magsugod alas 3 sa hapon, no? So, ang main event na, no? Si Reverend Father Darwin Gitgano o si Pastor Archie ni Anides, no? Katong nagsinggit-singgit ragawali pag niyaging tuig, no? Mao to'y kontra ni Padre sa debate, no? So, wag na mo'y kagayunan nga makaadto, labing maayo. Pero naman tay mga live po na, no? Sa Team Maria Pictures nga Facebook page, sa Porto por Punto, sa ka Brad Paul Alima, sa YouTube channel, sa Catholic Crusaders channel. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.